nagpunta sa amin na isang jeep na taga-simbahan kasamahan ko. Napanood nila ang herbal sa TV. Sinamahan kami noong may cancer, sa breast cancer siya. Kilala ng Kare, kaya kami nakadirekta sa Kare dito. Sabi nga ni Kare, sinabi niya, ano ba ang nararamdaman mo? Sabi ko, Kare, hindi po ako makaihi ng normal. Yung dahil sa UTI, napabayaan ko. Tapos, may lumabas sa aking mga maitim na dugo na may amoy. Sabi, ano nga yung sa cervic cancer? Sabi ni Kare, hindi, wala yan. Sabi nga, pag ilang araw ka lang makainom yan, patanggal mo na yung catheter. Tapos pumunta kami sa Cardona Hospital. Pero hindi ko pinagtapat na nainom ako ng herbal. Nagtaka ngayon si Dr. Cabrera ng St. Luke Hospital. Sabi niya, Mrs., bakit biglang nagbago ang iyong finding? Sabing gano'n. Nagulat sila pagsimba ko nung pagkatanggal ng catheter ko. Nakita nila yung kutis ko, pumula na. Sabi niya, ang ganda na ng kutis mo, tsaka yung mga maitim-itim sa mukha ko, nawala daw. Tapos yung dysmenorrhea ko, monthly na mens ko, talaga namimilipit ako sa sakit. Pati yung pagdumi ko, naging normal. Dati kung dumimi ako mga 5 days, 4 days. Ngayon, araw-araw na. Siguro na cleansing nga. Sabi ko, ewan ko, siguro, ano yan ng Panginoon, sabi. Siguro kasi maka-Diyos ka, sabi niya gano'n. Kaya check up din, nagpa-check up po kami lahat. Tapos, chinek up yung dugo namin, siya nag-positive. Hindi po namin maiwasang magkomentaryo sa pangyayaring ito. Ano namang kapabayaan ang ginawa ng mga kinauukulan sa ospital na yon sa Malolos? Bakit hindi nila tiniyak na ligtas ang dugong isasalin sa pasyente? Mother ko, ayun, mga ilang buwan lang ho, namatay doon sa ospital. At ngayon, ang naulilang anak ay napamanahan ng sakit na hanggang ngayon ay wala pang lunas. Si Ka Ferdy nga po ang naging tulay sa pagkakakilala ni Cherry sa herbal. Kasi ang talagang ginagamot dito dyan, yung tsuhin niya, yung pulis, si Tata Dilo. Ngayon, nung gumaling siya, pinakilala niya yung bata, pinakiusap na tingnan. Nang makita nga ni Kare, sabi niya gano'n, sige, di tingnan natin kung kaya ng herbal. Sabi niya, kaya yan. Nung punta namin dito yan, nakaganyan yung balikat niyan, malaki antiyan. Mas madilaw, hindi naglalaro, nilalagnat. Ngayon, nakakapaglaro na yung bata. Very effective talaga sa akin. Hindi pa ako nakakaubos ng isang bottle, wala na yung arthritis ko. Yun ang number 1 ko talagang problema. Na halos hindi ka makatulog sa gabi. So, nung mapagaling ako, ibinigay ko siya sa nanay ko kasi ang taas din ng cholesterol niya. Binigay ko siya sa kapatid ko, pinadala ko pa sa Japan. So, okay din yung, what you call that, yung resulta. Tapos, sa kapatid ko naman na isa, hindi siya nagre-regular yung kanyang menstruation. Nung matry niya, hindi na siya umiinom na gamot para lang magkaroon siya ng monthly period. Naging regular na yung kanyang cycle. So sabi ko, very effective to. Pag mo sa salamin, talaga makikita mo yung bukol. Kahit sa salamin, makikita mo siya sa ginanong ko. Magdalong ako, di makatulog. Nung kinabukasan, pina-check up ko kaagad. Yun yung fibrosis niya, sabi nila. Yun nga, nung namin yung ready herbal, napandam sa TV na pinuntahan namin, hinanap din namin yung Snabiliches. Naka 1 bottle ako. Okay siya, hanggang ngayon hindi... Kaya sabi nga ng doktor, after 1 year, magpa-check up ako sa kanya ulit. Papatingin ko dahil habang kumikirot pa, papatingin ako sa kanya ulit. Nung wala na akong naramdaman din ako, hindi na ako bumalik sa doktor. Every loves namin, talagang teacher ko yung blur, talagang sinusulat ko. Pasalamat na rin ako, siyempre kay Kare, di ba? Baga binigyan siya ng... Hindi naman yata power na masasabi. Kumbaga, binigyan siya ng talent na yun ang madidiscover niya, di ba? Tsaka besides, hindi lang sa kanya, para sarili niya nakatulong ng marami. Lahat ng tao natulungan niya. Ito po ang tahanan ni Mrs. Corazon Sia. Samahan niyo po akong makinig sa kanyang paglalahad. Una sumakit sa akin ng mga paa ko. Iniisip ko lang rayuma. Nung yung mga sakong kong masasakit, sabi ko siguro, sabi nila meron daw akong arthritis. So hindi pa rin ako nagpa-check up. Nung time na pag ako'y natutulog na, gigising ko ng hating gabi at mag-CCR, bigla na lang akong nakaramdam ng hindi na ako makatayo. Hindi na ako yung dating pag tumupunta sa banyo at nakaramdam ng kailangan pumunta ng banyo. Hindi na ako yung dire-diretso makalaka doon. So nung umuupo na ako para mag-CR, hindi ako
makaupo ng tulad ng dati at pagkatapos, hindi na ako makatayo ng katulad ng dati. Mahawak na lang ako sa mga kung ano pa pwede kong humahawakan. Minsan nga, nahawakan ko ay timba na may tubig. Hindi yata ako makaya. Sumubsob na akong ganon. Hindi siya basta-basta nakakatayo talaga. Talagang masakit yung paa niya, hindi niya mailakad ng ayos. Nalalagnat na ako, naisipan kong pumunta ng UST dahil may nag-refer na sa akin. Pagdating doon, kayo ba may pera? Sabi ganun sa akin. Bakit ho? Nanay, sabi niya, kukuhanan natin ng tubig ang inyong tuhod. Ano ho baka ako yun? Ang sabi ho nila, meron ho kayong osteoporosis. Ang osteoporosis, hindi ko naiintindihan yun. Nag-long distance sa akin ang taga-Balayan, Batangas. Mga pinsan ko ho yun. Alam mo ba yung sa herbal? Magpapabili kami sa iyo. Malapit daw yan sa Novaliches. Sabi ko, oo nga, naririnig ko ngayon. Sige, bili mo kami. Ginawa ko, linggo, nagpunta ho agad ako dahil alam ko naman ang Santa Barbara. Pumunta ng Santa Barbara ng alas 6 ng umaga. Siguro nakabili ako mga alas 4 na ng hapon sa dami ng pila. Pero nung pumunta po ako para bumili ng herbal, namamaga po yung tuhod ko talaga. Humpag-hampag. Pinilit ko pong maglakad ba't ko sa kanto ng Santa Barbara hanggang dun sa bilihan ng herbal. Hanggang sa unang dating ko ho doon, ang talagang nagbenta ho sa akin si Mr. Herrera. Sabi ko, sir, katulad ho nito, may osteoporosis ho ako, sabi ho ng doktor. Wala yan. Sabi niya gano'n. Basta ito, inumin mo. 3 times a day, sabi niya gano'n. So, nakabili ako. Tumawag huli sa akin ng taga-Balayan, Batangas pagkatapos ng 1 week. Sabi ko, inobserbahan ko muna bago ako bumili. Alam niyo ho ba, sige, magpapabili ako sa iyo. Alam niyo ho bang, hindi ko na inintay magpabili sila. Bumalik ko ako kay Mr. Herrera na hindi na naglalagato ka ng akin. Kasi pag tumatay ako, naglalagato ka niya. Oo. Simula nung uminom siya ng herbal, hindi na masyado niyang nararamdaman yung kirot, tapos nawala na yung pamamaga, medyo umiimpis na yung pagganong tuhod niya, bumabalik na sa normal. Unti-unti. Mismong ako ang sa sarili ko ang natuwa dahil nawala yung pamamaga ng tuhod ko. Saka, pag pumupunta ko ng CR, na dati bumibitin-bitin muna ako, kakapain ko yung aparador hanggang sa maharap na ako ng CR. Ngayon ay hindi na. Dire-diretso na ako nakakapunta ng CR. Meron ting nararamdaman pa na mahirap umupo at mahirap tumayo. Pero iba. Ngayon naman ho, naka 3 bote na ho ako, pang-4 na ho yung iniinom ko. Parang ang naramdaman ko ay maginawa. Natutuwa nga ho ako ngayon dahil lang kung magdala ho ako ngayon, tigsa 10 bote ng herbal, papasok ko sa loob ho ng trabaho Para ho bang bago ang baterya ng katawan ko ngayon.